Saan ka nakakita na or you can find out that, they will give you a chance to get 180 hours na salary. You need to wait 2 months and then they didn't allow you to have a visa. Alam mo, sa totoo lang, yung mga tao dito, mga abnormal. Kagaya ng abnormal nilang law. Tama, abnormal nga kayo. Kasi yung normal kong utak, pinipilit nyo maging abnormal. Dahil yung abnormal nyo is for life ng abnormal. Pari-pariho kayo mula sa Prime Minister, ulol kayo. Yun. Tang-ina nyo nga pala. Diyos ko, saan kayo nakakita, no? Magsi-celebrate ng birthday? Diyos ko, hindi pa kumakain yung yung celebrant. Ayun, kinuha na nila. Saan ka nakikita, no? Dapat pala yung prinsesa nyo hindi na nagbe-birthday. Kailangan ay na lang kayo, magbigti na lang kayo o kaya alam mo, kumanta na lang kayo ng Ave Maria. Alam mo kung bakit? Kasi ganyan kayo ka-boring. Boring na boring. Dahil boring na boring kayo, wala kayong ginawa kundi bantayan ako ng bantayan. Kapag hindi kayo makontento, magkomento kayo ng kaluluan nyo. Base sa kaiyot-iyotan ng pagiging liar nyo. Yeah, liar is real. Kailangan nyo akong bantayan every minute sa parang dinaig ko pa ang nakapatay ng tao sa country nyo. Pero sa totoo lang, kayo yung mamamatay tao na hindi ko dapat pagkatiwalaan. Tandaan nyo sinilya elektrika nyo ako at gusto ko kasi yung CCTV nyo na ito na ilaw, ipakita nyo lahat. Lahat ng video. Baka nakantot pa ako ng iba, tandaan mo, bitay ka sa akin. As long na wala tayong relasyon, bitay ka. Yeah. Tig-ik ka sa akin, tandaan mo. Yung mga drama niya, muwa, yabilikid. Tandaan nyo lang. Sige lang. Sige lang, muwa. Muwain ko kayo hanggang sa lumabas yung muwa nyo. Tangina, grabe. Diyos ko, nahiya naman ako sa inyo. Wala na kayong ginawa, kundi abangan ang talambuhay ko. Dinaig ko pa yung teleserye. Sa kaiyot-iyotan ng kwento nyo. Magkapera lang kayo sa iyot yung country. Alam mo, sa totoo lang, mga lele nga kayo. At yung mga bayaran yung mga Pilipina, alam mo, diyan kayo nabubuhay Yeah. Kunting buisit nyo lang sa akin. May pera kayo. Magkano ba, Lord, ang kailangan nilang bayad? 36,000 a month? O nga naman, buhay na buhay ang tinggil nyo. Kaya puking ulol nyo nga pala. Salamat nga pala sa maraming taon sa kabilat-bilatan ng iyot nyo. Yeah. Alam mo, sa totoo lang, nag-suffer ako dito, nagkauban-uban ako, nagka-mature ang itsura ko, na pwede ko namang ayusin ang buhay ko. Pero dahil nahati ang sitwasyon ko sa sarili ko at sa anak ko, kailangan ko kalimutan ang sarili ko. Yes, I did. Para sa anak ko. Pero this time, pag umalis nga pala ako, i-explain nyo ang kasinungalingan at hinayupan nyo. You need to explain to my daughter that since in the beginning you give me medicine how to be crazy. Yes. And I'm gonna be okay in Philippines because they give me a right medicine. And here in Denmark, oh yes, it's another trials in life that you want to kill me. Yeah. Poison using a water. Yeah, from your own water district. Madam, sir, what happened to the water district here in Denmark? I think that you check that people never sick. Pero sa totoo lang yes. You did that to kill me behind my family's back. To have, a silent mood. Yung mata ko nalabo. Because of packing shit water, yes. My eyes getting more darker when Mons is there in a mental hospital. I'm so lucky that one of the Filipino I know in Copenhagen or somewhere here in Denmark, I talk about my problems. Because I know that all of you guys attacking me all the time using that packing shit poison. Wow! Success na success kayo. Yes. And then you're trying to put a poison to soy sauce. Yes. Silver Swan soy sauce. Because if I died, it's Silver Swan's soy sauce fault again.
Kaya puking ina nyo, tandaan nyo ha. Ang soy sauce ay open na. Nandito yan, I use it many times already. Tapos nasira ang lalamunan ko dahil sa puking ina nyong poison. Kaya lahat ng poison na ginawa nyo sa akin, promise. Gusto ko kasi si Soko ang magbantay. Yung i-check lahat ng nyo, camera. Yeah. 24 hours nyo akong binabantayan. So many Filipino know all of your secrets. So it's not secrets anymore. Yes. At ang isa sa mga puppet nyo, ay kapitbahay namin sa Pilipinas. Yeah. Shouting how to make me more stressed. Fighting like idiot. Yeah. Using this fucking noise in my ears. Kaya, I'm not going back to Santa Cruz without, without get my rights. By the way, don't cheer now, okay? Don't enjoy because it destroyed my life and hoping that you can ruin my life for life until I died. Well, remember this word, Denmark. From Prime Minister, wala akong pakialam sa droningan yung drawing from the top of fucking shit. Na bullshit na brain, puking ulol nyo nga pala. I don't care kung anong sabihin nyo sa anak ko. Pero, promise, I will back and get my daughter. Kaya, tang ulol nyo lahat. Putang ulol nyo lahat. Ulol nyo. Ako, hindi ako takot kahit kabitan ng lightes. Dati ko pa kayong hinahamon ng lightes. Pero dahil nag-aastig-astigan kayo, piling siga kayo sa puking inang country nyo. Tignan na lang natin, guys. Tignan na lang natin. Tignan natin kung sino sa atin ang magiging luhaan later. Alam mo, sa totoo lang, punong-puno na ako ng iyak-iyak sa country nyo. Nagkalabas-labas na lahat ng uban ko. Kulang na lang malumpo ako dahil kapag lumabas ako, binabanatan nyo ako ng pahiya sa labas. Pero sige lang. Sige lang. Sige lang, tandaan nyo. Kung ibang mga Pilipino na nasa Muslim country, nakuha nila ang anak nila, makukuha ko rin ang anak ko. Tatawanan ko kayo. At yung puking ina nyong mga papit na putang ina mga Pilipina, ingungud-ngud ko yan sa kulungan. Pero bago ko ingud-ngud yan, gusto ko lagyan yan ng selya elektrika para maranasan nila ang pinakanamit na punishment na deserve kayo. O siya nga pala, see you soon. Kahit saang judge, wag lang sa judge ng Denmark. Because dito, walang justice sa puking inang country, mayroon sila. Alam mo kung ano yung justice sa kanila? Yeah, patayin. Kaya yung mga sip-sip na mga Pilipino na yan, alam ko naman na nasa panganib ang buhay nyo. Alam ko yan. Dahil kapag dinivorce nyo ang inyong danmemek na partner na kulubot ang betlog at tite, kayo, bitay ang katapat nyo. Kaya thank you nga pala sa pambubuli nyo sa akin. Tatawanan ko sa kayo next time. Kasi next time, makikita ko, binitay na pala kayo sa Denmark. At gusto kong malaman kung bakit kayo namatay. Yeah. See you. Kung mamatay ka man, gusto ko makita ko kayo na, alam mo, nasa impyerno at ako'y nasa langit. Ayun. See you na lang there. Puking ulol nyo lahat. Tangina nyo mga gold digger. Siya nga pala, kawawang-kawawa naman kayo kapag pinauwi kayo sa Pilipinas na walang pera. Kasi kung sa tingin nyo kawawang-kawawa ang buhay ko, mas nakakaawa kayo kasi patay gutom kayo. Pinagsisiksikan nyo yung tinggil nyo sa country ito. Maging mabango lang kayo sa country. Oo nga pala, hunting treasure wealth is real, yeah. Only in Denmark, pinipilit nyong maging gold digger ang hindi. At ang gustong makipag-divorce at makipaghiwalay, pinipilit nyo rin na bigyan ng kamatayan. At yung ibang sip-sip, binibigyan nyo ng kalayaan, mabuhay. Dahil si Len Domingo, divorce yan. Nang agaw ng asawa, nakarating dito ang puta. Pero tandaan nyo,
Ayan ay babaeng yan. Naninira sa akin yan. Pero pinagbigyan nyo na makapag-stay sa Denmark. Di ba? Ang bait-bait nyo talaga, ano? Basta magaling magsipsip. Pati betlog nyo kailangan sipsipin kahit mabaho. Pinagbibigyan nyo. Kaya ulol nyo nga pala naman, no? Diyos ko, kawawa naman kayo. Bakit takot na takot kayo na pag umuwi kayo sa Pilipinas ay kakain kayo ng kangkong? Bakit? Dati naman ay kumakain naman kayo ng kangkong, di ba? Piling sosyal lang kayo ngayon dahil nakarating kayo ng Denmark. At ang akala nyo, lahat ng Denmark kayo ang may-ari. Akala nyo, prinsesa kayo pagdating ng Denmark. Hoy, gising! Isa kayo tagalinis ng kubeta ng mga damak na Denmark. Tagalinis, taga-chimiaa. Minsan, yung bunganga nyo natatalsikan ng tae nila. Kaya ulol nyo sa mga pagiging good pretender nyo na feeling rich pag uwi ng Pilipinas. Utot, betlog nyong nabitay-bitay na mabaho at tinggil nyong bilat nyong mabaho.